Hi mga kabaro at sa mga kapwa ko OFW dyan. Ito ang Why Most OFWs Fail in Business. O nga pala, tapusin nyo ang video na to. Baka isa dito ang dahilan bakit hanggang ngayon hindi pa rin nag-work ang negosyong sinisimulan mo. O nga pala, bago ang lahat, magpapakilala muna ako. Ako si Christian Piel, dating OFW, seaman, katulad nyo din na nangarap na magkaroon ng sariling negosyo. At ito tayo ngayon, dahan-dahan, pinapasok ang mundo ng pagninegosyo. At ito, nandito tayo sa isa sa mga pinapatakbo natin. Ito, isang restaurant. Isa to sa mga negosyong sinisimulan natin. Ayan. So yun, bago tayo magpatuloy, may ikikwento muna ako sa inyo. Yung nagsisimula pa lang ako sa pagbabarko, ang dami ko talaga naririnig na yung mga OFW, mga seaman, isa sa mga target ng mga scammer. At ang dami rin na scam dahil nga wala tayong alam sa mundong pinapasok natin. Kaya ang dali-dali nating maloko. Kaya tayo talaga ang main target ng mga scammer. Tayo yung madalas na hinahanap ng mga scammer dahil tayo may mga pera, di ba? Kaya yung nakita kong problema na yon, isa lang ang naging solusyon ko. Aralin yung mundong papasukin ko. Dahil nga baguhan tayo sa mundong papasukin natin, kailangan hindi tayo bara-bara pumasok. Kailangan may baon tayong bala at kaalaman. At least kahit papano may laban-laban tayo, hindi tayo basta-basta maluloko ni Ninuman. At syempre sa awa ng Diyos, yung pumasok tayo sa mundo ng pagninegosyo, hindi pa naman tayo na-scam. Dahil nga inalam natin yung pasikot-sikot ng papasukin natin. Kaya ang unang pumasok sa isip ko pag magsisimula magnegosyo mag-franchise muna. At least malaman ko paano tumatakbo ang isang negosyo pag may sistema na. Doon malalaman natin na ito, kaya na pala natin magtakbo ng sarili nating negosyo dahil nga nagsimula tayo sa isang negosyo na may sistema, may sinundan na tayo, may proseso na. Kaya pag nagsimula tayo ng bagong negosyo sobrang dali na sa atin para simulan at patakbuhin dahil nakapagsimula tayo ng negosyo ng hindi bara-bara, may sistema. At ito yung negosyong sisimulan natin ngayon, yung ice cream business ko, yung mobile cart. Yan. So tara, simulan na tayo sa topic. Bakit nga ba sa ating mga OFW o seaman laging nagpipail sa pagninegosyo? Alam ko most of us nagpipail talaga, nalulugi. Siyempre, unang-una na dyan, kakulangan sa kaalaman o lack of knowledge. Ayan. Ito talaga yung pinakamalaking factor sa atin pag papasok tayo sa mundo ng pagninegosyo. Dahil zero knowledge tayo dito, gusto natin pumasok agad sa mundong to kahit wala tayong alam. Gusto natin, magbibigay lang tayo ng pera. Ang marami dyan, gusto nila, o sige, magbibigay ako ng 50K. Tapos every month daw, kikita na ng 10K, guaranteed 10K monthly. So yun, sobrang red flag na kagad nun. Kung hindi ka aware sa ganung kaalaman sa pyramid scheme, panigurado mahuhook ka. Siyempre, sobrang bilis lang. Sa isang buwan, magbibigay ka lang ng 50K sa isang buwan. Every month, 10,000 agad na guaranteed. Diba? Kahit sino naman mahuhook doon kung hindi ka maalam sa pinapasok mo. Siyempre, pangalawa dyan, katamaran, humawak ng negosyo. Yan, isa ka rin ba dyan? Kasi marami sa atin gusto lang magbibigay ng pera. Sobrang sakit lang pakinggan nito, pero ito talaga yung totoo. Gusto natin magbibigay lang tayo ng pera sa isang tao, tapos kikita na tayo. Ayaw natin hawakan yung sarili nating negosyo dahil nga feeling busy tayo, kahit marami naman tayong oras, kaka-scroll, tapos sa sarili mong negosyo, kinakatamaran mo hawakan, hindi mo nakikita kung paano gumagalaw o tumatakbo yung negosyong sinimulan mo. Kaya kailangan hands-on ka rin pagdating sa pagninegosyo, buhay pagninegosyo. Kaya kung ganyan pa rin yung mindset mo, employee mindset ka pa rin, wag ka na muna pumasok dito. Panigurado, babalik ka lang. Babalik ka lang ulit sa pagiging empleyado. Pangatlo, akala natin hindi tayo nauubusan ng pera. Ayan, diyan tayo magaling. Akala natin, ang dami lagi natin ng pera. Pero pag may nakita tayong isang viral o hype na negosyo sa social media, lalo-lalo na ngayon, puro cellphone na hawak natin, nakikita natin yung mga nagtitrending na negosyo. At doon, sa negosyo na yun, mag-i-invest tayo. Magne-negosyo din tayo na katulad na yun. Pero hindi natin alam, seasonal lang pala yung negosyo na yun. For example, bibigyan ko kayo ng example. Ngayong New Year,
nitong New Year na lumipas, sobrang benta ng mga paputok noon. Pero sa tingin mo ba after New Year mabibenta mo ba ulit 'yon? Panigurado ako at sure ako hindi na. Not unless 50% pataas ibibigay mo na discount sa mga bibili. Ayun, tsaka mo palang mabibenta 'yon. Ayun yung mga tinatawag na seasonal na negosyo. Yung mga na-hype lang, viral lang, gusto natin mag-i-invest kagad tayo doon, pero hindi natin inaral yung market. After ng season na yon, tapos na, tumba na naman yung negosyo mo. Kaya ang ending, balik na naman tayo sa ibang bansa para kumuha ng puhunan. At sa cycle na yon, paulit-ulit mong ginagawa, hindi mo namamalayan tumatanda ka na pala sa ibang bansa dahil sa mindset na ginagawa mo na kukuha ka ng puhunan, pag nalugi, balik ka na naman doon. Paulit-ulit lang, parang niloloko lang natin ang sarili natin noon pag ganun. Pang-apat, may fallback mindset tayo, mga OFW at seaman. Ang dami ko nang narinig, ang dami ko nang nakakwentuhan na nalugi sa negosyo, tapos babalik ulit sa pangingibang bansa o sa pagbabarko dahil nga nalugi yung sinimulan nilang negosyo. Kasi may mindset tayo na okay lang, pag nalugi, balik na lang ako sa barko, kukuha lang ako puhunan, tapos hindi na ulit ako sasakay ng barko. Sobrang daming ko na narinig na ganyan. Ang dami ko nang narinig na kwento sa barko na ganyan. Isang sakay na lang daw, hindi na ulit babalik magbarko. Pero after 3 to 5 months, ayun, kita ko na naman, babalik na naman sa buhay ibang bansa, pangingibang bansa at pagbabarko. Pag may fallback tayo, alam natin na pag nalugi tayo, may babalikan tayo. Hindi na natin ginagalingan sa negosyong sinisimulan natin. Alam ano ng mindset natin na okay lang 'yan pag nalugi ka kasi nga may babalikan ka pa. Sobrang maling pag-iisip na 'yon. Once na pumasok ka sa buhay pagnenegosyo, dapat diyan ka na. Hindi ka na aalis diyan. Magkanda lugi-lugi ka, okay lang 'yan. Ang importante, may matutunan ka para sa sunod-sunod mong laban, sa susunod mong negosyo, tuloy-tuloy ka pa din dahil may bala ka na, may mga failure ka na in the past na sinimulan mo. At doon, mai-apply mo yung mga pagkakamali mo na yun at maitatama mo na sa susunod mong negosyo. So bago tayo magsimula sa panghuli, makikita nyo ba yung polo shirt na to? Ang ganda nito. Sariling brand ko to. Kung gusto niyo umorder, message niyo ako. Sobrang quality to. At embroidery na rin to. Kaya napaka-quality. Hindi siya basta-basta natatanggal. Yan. Message niyo lang ako kung gusto niyo maka-score o bumili para suporta na rin sa atin. Ayun. Panglima. Dito tayo sa panglima. Panglima, gusto agad bumalik ang puhunan. Ayan. Pag nagnenegosyo tayo o may pinapasok tayong investment, alam mo niyo ba ang unang tanong natin? Dahil isa rin ako doon dati. Ang unang tanong natin kailan babalik ang puhunan? Kailan yung return of investment? Ayan. Diba? Gusto natin balik agad yung puhunan. Ito lang ang masasabi ko, hindi ito sugal na inaakala nyo. Hindi ito sugal na akala nyo, isang ikot lang, panalo ka. Isang ikot lang, talo ka na. Dito sa pagnenegosyo, dapat sustainability. Kailangan yung mahaba yung PC mo o tali, patagalan dito sa buhay pagnenegosyo. Hindi ito pabilisan bumalik ang pera, patagalan, patibayan. Ayan. Kaya kung papasok ka sa isang negosyo, dapat ang una mong itatanong kagad, paano natin masusustain yung negosyong ito, yung negosyong inoper nyo sa akin, at paano tayo kikita kahit maliit pero tuloy-tuloy yung kita, nakapagbayad tayo ng expenses. Ayan. Ayun dapat yung tinatanong natin, hindi yung kailan yung balik ng negosyo, di ba? Baguhin na natin yung mindset na yun, baguhin na natin. Kailangan yung sustainability ng isang negosyo para tumagal tayo sa laro na to. Sinasabi ko sa inyo, isa tong laro ng negosyo. Pagpasok nyo dito, pag na game over ka, ulit ka na naman. 'Di ba? Parang ganito lang 'yun dito sa pagnenegosyo. At naniniwala ako na ang pagnenegosyo ang sagot at susi para makauwi tayo ng mas maaga dito sa Pilipinas. At siyempre, makasama natin yung pamilya natin and at the same time, nakakapag-provide tayo sa kanila at nakapag-create tayo ng trabaho para mas lalo tayong makatulong sa
ibang tao dahil nga mangangailangan tayo ng mga staff para sa negosyong sisimulan natin. At siyempre, paniniwala ko din kung pagtutulong-tulungan natin to, ang pagnenegosyo din ang sagot para umangat ulit ang bansang Pilipinas. Alam ko sobrang hirap ng mahalin ng Pilipinas ngayon, pero tayo lang din ang makakasagot sa mga problema natin ngayon. Kaya kung magsisimula sa'yo yung pag-asa, magsisimula sa'yo yung pagbabago, panigurado ako, unti-unti nakakabangon yung bansang Pilipinas. Ito talaga ito yung bansa na kailangan nating mahalin palalo kahit sobrang hirap ng mahalin. Sobrang hirap ng buhay sa Pilipinas. Pero kung magsisimula sa'yo, magsisimula sa akin, gagalingan mo, gagalingan ko, at magkakampi-kampi tayo sa larangan na to. Panigurado ko, aangat tayo. Katulad ng Singapore, Malaysia, na pag-iwanan na tayo ng ibang Asian countries. Kaya kailangan pagtutulong-tulungan na natin to. At alam ko at nararamdaman ko na unti-unti nang nagigising ang Pilipino. Marami na ulit na tao na gustong baguhin yung Pilipinas. Alam ko marami pa rin mabubuting tao para baguhin yung Pilipinas. Ang nasa ano lang natin, puro balita ngayon, puro korap, puro pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero alam ko may mga tao dyan na tahimik na lumalaban at unti-unti nang nagsasalita para sa bansang ito. Kaya kailangan makita natin kung sino yung mga tao na yon at suportahan natin at tayo mismo ang magpapabago ng bansang Pilipinas. Oo nga pala, kanina nabanggit ko yung isa sa mga negosyo ko, yung mobile cart, soft serve ice cream ko. Si Nice Dream Philippines ay ready na for franchise. Alam ko sobrang hirap ng buhay sa ibang bansa. Sobrang hirap kumita ng pera. Kala lang nila sobrang dali kumita ng pera doon, pero lungkot, pagod, yung homesickness natin sa ibang bansa ay hindi nababayaran ng kahit na anong halaga. Kaya asahan nyo yung i-offer kong franchise sa inyo na negosyo magpapauwi sa inyo ng mas maaga sa Pilipinas. Ang goal natin dito uuwi ka ng Pilipinas na may negosyo ka na, may sistema na, may gumagana na at kumikita ng negosyo. Para pag uwi mo ng Pilipinas, okay na, ikaw na mismo mag-ooperate. Ituturo na natin lahat paano patakbuhin ang isang negosyo dahil nga may sistema na siya. At asahan nyo at pagkatiwalaan nyo ako. Kanina pa ba kayo magtitiwala sa nakita nyo lang sa social media na bubudulin na naman kayo? O sa akin na alam nyo na yung kwento, ito lagi tayong nasa social media, nakikita nyo yung buhay ko. Asahan yung pagtutulong-tulungan natin yan. Walang imposible dahil nagsimula din ako diyan sa kalagayan nyo na yan na gusto ko nang umuwi. Pero sa awa ng Diyos, ayun, napagbigyan tayo ng mga negosyo. At ito ay i-offer naman natin sa iba, i-share naman natin yung blessing sa iba para naman marami tayong matulungan na mga kapwa nating seaman at mga OFW na gustong-gusto na rin makawala sa buhay pangingibang bansa. Kaya message nyo ko, usap tayo, pagtulungan natin yan. Alam ko may pag-asa. May pag-asa dito sa Pilipinas. Basta magnenegosyo ka at focus ka sa ginagawa mo sa pagnenegosyo. At kung umabot ka sa video na to, maraming salamat dahil alam ko malaki at mataas pa ang pangarap mo. Hindi lang tayo dyan sa ibang bansa na magtatrabaho, hindi lang tayo nagpapakaalipin dyan. Alam ko may pangarap ka, kaya ka umabot dito sa part na to at sa video na to. Ito na siguro yung sign ni Lord para magbukas yung isipan mo na may mga tao pa palang mabubuti na handang tumulong para sa kaikabubuti ng bawat isa sa atin. So yun, maraming salamat sa inyong lahat, mga kapwa ko seaman dyan, mga OFW, ingat tayong lahat dyan dahil kalusugan natin at katawan natin ang pinakapuhunan natin dyan. Kaya alam ko yung pakiramdam dyan. Ingat tayong lahat, maraming salamat sa inyo. Adya!